Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Pulse Asia Senatorial Preference Survey. Pinaka-latest, ngayon lang July 3 to 6, kinanda. Yung pumasok sa Magic 12 at saka yung mga bumagsak. I-compare natin itong magkapatid, Jinggoy Estrada at saka JB Ejercito. Di ba nung una, tinatawag ni JB Ejercito ang sarili niya na the good one. Sinong bad one? Yung isa. Ngayon parang nabaliktad. Lumalabas ngayon, ang the good one is si Jinggoy. Bad one is si JB Ejercito. Kasi dito sa survey ng Pulse Asia, isa sa mga pinagkakatiwalaan na survey group, panalong-panalo si Senator Jinggoy, pasok siya sa Magic 12, nakakulong na yan nagtitiis na sa loob ng kulungan dahil sa kanyang prinsipyo, pasok. Yung kapatid niya, safety, nandun sa Gatchalian Block, nasa majority, nasaan? Laglag. Napakalayo ang agwat nilang magkapatid. Si Senator Jinggoy, pang-11, nakakuha siya ng 19.5%. Ang kanyang kapatid na si JB Ejercito, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Number 19. Layo. Ang kanyang rating is 14.2%. Again, sino ang the good one? Sino ang the bad one? Talaga ang buhay natin yung biblical principle, whatever you sow, you reap. So dito ngayon sa usaping political, ako nung una, inaasahan ko na itong si JB Ejercito is, dahil kapatid alalayan din niya, suportahan niya ang kapatid, but wala. I don't know hindi ko na monitor kung binisita niya ang kanyang kapatid sa kulungan. Yung mga minority senators, sinamahan nila si Jinggoy. Si JB, wala. I'm not sure, Parang dati na ata, they are not in good terms, silang dalawa. Kailang, dugo is dugo pa rin, di ba? Blood is thicker than water. Kailang, parang hindi mag-apply dito sa magkapatid na senador. Ganon din, kay Pangulong Marcos Jr. at Senator Amy, parang hindi na exception to the rule na. Kailang ako, kung kapatid ko, bahala na. Maghirap siya, maghirap din ako. Ito ngayon, hindi. Safety na safety si Ejercito sa Gatchalian Block, samantalang kanyang kapatid naghihirap sa kulungan. Ngayon, ang taong bayan, rumespa. So, I believe, sa 2028, kakandidato silang dalawa. Makikipagpustahan ako. Ikakampanya ko na mananalo, bubutuhan si Jinggoy, si JB Ejercito, ikakampanya ko na huwag niyong botohan yan. Huwag niyong botohan. So, in the same survey, si Escudero, talo rin. Bagsak din siya sa Magic 12. Ang nakuha niyang percentage point is only 17.2% kumpara kay Jinggoy Estrada, 19.5%, number 11. Ang number 12, si Willie Rebillame at 19%. So, kikita mo, itong mga kumakampi sa Senate of Malacanang, wala eh. Ito, si Gatchalian, hindi si Sherwin kasi itong si SP Gatchalian,
disqualified na siya, nakadalawang term. Kailang ang kapatid niya, Rex Gatchalian, yung DSWD Secretary, wala rin. Nandito lang siya sa 13.4%. Francis Tolentino, wala rin, bagsak. Okay, mamaya ko na lang i-discuss yung mga nasa top 12. Isa-isahin ko lang. Mamaya, punta tayo dito kay Alan Peter Cayetano at saka si Senator Robin Padilla. Okay, balik tayo. Kung ano ang ating itinanim, yan din ang ating ani. Napatunayan ko na sa buhay ko. Yung karma, dalawang klase ng karma, good karma and bad karma. Nasubukan ko noon, bad karma. Bakit? Kasi yung ginagawa ko masasama. Kasalanan. Talagang naranasan ko yung mabuhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ko nung una is pera. Akala ko, naniniwala ako sa Diyos dahil born Catholic ako baptized akong Catholic. Naniniwala ako na may Diyos, may Hesukristo. Kailang ang paniniwala ko hanggang dito. Faith without works is dead. Naniniwala ko, faith. Kailang gawain ko masama. Ang Diyos ko noon, pera. Greediness is a form of idolatry. Gusto kong yumaman. Pera. Yung pala, wala na. Sira na ang buhay ko kasi the love of money is the root of all evil. Napatunayan ko yan sa sarili ko. Marami nga akong pera nung una, kaya lang magulo naman ang buhay ko. Hanggang, wala na, nag-surrender ako sa Panginoon. Sabi ko, I surrender my life to you. Kasi hindi ako maligaya, marami akong pera. Ngayon, nung sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, pinaubaya ko na sa Kanya ang buhay ko, yung aking greediness, yung pagkamit ng pera, unti-unting nawala. Kung may pera ako ngayon, hindi ko na iniipon sarili ko, kundi pinamimigay sa iba. Kaya itong sweldo natin sa channel na ito, na medyo malaki-laki na rin dahil sa inyong suporta, tinutulong natin sa nangangailangan, specifically mga tribong talandig ng Bukidnon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So karon mo na ni ang yero nga ipangatag namo sa mga tao. So mo na ni sila. O mo na pod ni ang mga lansang umbrella nils nga ihatag sila. Walong kapamilya ang nagkuha karon og gyero. Motor lang ang kargahan. Karon abot na gyud ang yero. Wala. Kuna ni ang natagaan namo og yero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan namo og yero. Mga sako og ang yero buslot na gyud kaayo. So mo na ni ang ilang pagpuyo. Sa Ginoong nga karon nga makaatop na mi karon. Oo. Tabang. Oo lagi. So salamat kaayo. Lang mo. So pila na ni ka tuig ang inyong atop nga mga sako lang, nga mga yero na nga putol na.
4 years naman siguro ni. Upat 4 na- years na, upat na katuig. Upat na katuig ang inyong pagantos nga gaulanan mo. Oo. So salamat kaayo.